Yan. So ako nga po pala si Eileen Marie Pajares po. So thank you po for inviting me. Very honored po ako na na-invite ako sa inyong team day ngayon. No, short sharing lang naman po. Share ko lang po yung journey ko kung paano po natin nakuha yung achievements po natin ngayon. No? Pakilala lang po ako sa inyo. Yan, makakapag-share po ba tayo? Baka mamaya hindi niyo po kilala, no? Ayan. May nakikita po ba yung screen ko? Yes, ma'am. Ayan. Ay, may nakaharang po ba sa taas? Ala naman. Yan. So ito po yung journey ko, no? Ayan po ako, yung short background lang. Isa po akong civil engineer by profession. Na 26 years old po ako. And ito po yung family ko. Yan. So apat lang po kami. Yung father ko po, dati po siyang OFW. So nagkaroon po siya ng sakit sa puso kaya hindi na po siya nakakapagtrabaho ngayon. Hindi na namin siya pinagtrabaho. Nasa bahay na lang po namin siya ngayon. So house husband, kumbaga. And yung mother ko naman po, isa po siyang nurse. So 22 years na po siyang nurse dito sa Bataan. No, so sobrang pagod po niya. So imagine, so family po namin, no, dalawa yung pinag-aaral ng college. Sabi, halos magkasing edad po kasi kami ng brother ko. And yung mother ko lang po, yung income lang ng mother ko, yung bumubuhay sa amin. So minsan, so kung isipin mo, sakto lang talaga yung kinikita and most of the time, kinukulang pa. Diba? So, nung nag-aaral ako nun, natanim na sa akin na after kong graduate, kailangan ko po talagang maghanap kaagad ng trabaho para makatulong sa family namin. Yan. So, nung before po ako mag-IAM, yan, so nag-work po ako before as a cashier sa Pandayan, kung familiar po kayo. And nung graduate ako, nag-work naman ako as site engineer naman. So, ilang months lang po yun. No? Doon ko po naranasan, no? Kahit ilang months pa lang po ako nag-work, no? Ang hirap po palang kitain ng pera. So dito po lagi kami nasa arawan, no, kahit umuulan pa po, kahit bumabagyo, nandun po kami sa labas. Nakabantay po kami sa site maghapon. Yun po. Ang problema po dun, no, yung family po kasi namin sobrang sakitin. So may asthma po ako. And madalas po dun, since sa site kasi, no, mainit, mausok, maalikabok, madalas po nagkakasakit ako. So yung kinikita ko dun sa construction, sa site as an engineer, kinukulang pa po. So dun nag-stop na din po ako mag-engineer sa site. So habang naghahanap ako ng ibang opportunity naman na puwedeng makita, lumabas po ako nun, nag-apply naman ako pero sa work na hindi naman related sa course ko. So binabala ko mag-apply nun, parang call center po siya. So during that time, dun ko po nakilala si I-Am. So ito po yung angel mentor ko, si Mentor Joshua Miguel Bustos, na isa po siyang seaman. So nung nag-join po kami sa IAM, hindi po talaga siya sa business nung una. So more on sa product. So yung family po kasi namin sakitin, hindi lang ako. So hindi po kami nawawalan ng pasyente sa hospital. Every 3 months lagi po kaming may family member na naka-confine, na naggagamot. So ang lakas po talaga sa pera. So yung unang naging member po sa family talaga namin is yung mother ko na nurse. Yung mother ko po kasi, since nga po nurse siya, irregular po kasi meron silang shifting. So, meron po siyang meron time na gabi siya nagshi-shift, ta's minsan nag-straight po. Pagkatapos niya ng shift sa gabi, meron naman siya sa umaga. So, madalas hindi na po siya nakakatulog hanggang sa na-develop niya na po yun. Parang nagka-insomnia na siya, yung hirap na po siya makatulog hanggang sa dumating yung time na hindi na siya nakakaramdam ng tulog. So, merong ilang araw po na gano'n po siya, hirap na hirap siya makatulog, parang nagkaroon na siya ng depression. So yung mother po kasi ni Mentor Josh and yung mother ko barkada. So nung nalaman po nila nung mother ni Mentor Josh yun, 'no, ni-recommend niya ngayon yung barley. And since gusto na ngang makaginhawa ng mother ko din, tinry niya po yung barley. And nung maganda po dun, 'no, since maganda talaga yung product natin, nung nag-work po sa kanya yun. And nung nag-work po sa mother ko yung barley natin, pinagamit niya naman po sa'kin. Yan. So ako po kasi aside from asthma 'no, meron po akong GERD. So matindi po ako mag-acid. Sa mga di nakakaalam ng GERD, ano po yun, sa acid po siya. Hindi po nagwo-work ng maayos yung sa tiyan natin. So umaakyat yung acid sa lalamunan natin, umaakyat po siya palabas. So madalas po meron tayong nakakaramdam ng heartburn, sumasakit yung tiyan natin. So bloated po, yung parang palagi kayong busog kahit hindi tayo kumakain.
So, marami pong pinagbawal sa aking food 'no, marami akong iniinom ng gamot. Maraming bawal sa akin yung oily food, bawal yung spicy, bawal yung dairy, bawal yung maasim, 'di ba? So, halos lahat na lang po bawal. That time po ang nakakain ko na lang talaga mga nilaga. Nilalaga yung itlog, nilalaga yung fish sa tubig, gano'n lang po, oats. So, yung condiment lang po na puwede sa'kin is asin. So, imagine for 1 year po gano'n lang po yung kinakain ko and yung tubig kasi bawal din po yung gatas, bawal yung kape, bawal yung Milo, gano'n po karami yung bawal sa'kin. And yung medicine ko po kasi, ang gamot po kasi na iniinom ko, once na ininom ko po siya nakaka-relieve naman po kaya lang po after po sometime bumabalik naman po yung effect. So, parang hindi din po talaga ako nakakaginhawa hanggang sa dumating yung time na sumobra na po ako sa payat. 'No? And pina-try po sa'kin ni mama yung barley nung naging effective sa kanya and since gusto ko na din po talagang makaginhawa, ang hirap po kasi nun, may time po na isang subo pa lang po ng kanin 'no, parang nasusuka na ako. So, may time na 'pag nakakakita ako ng food, nasusuka kaagad ako. So, sorry po sa mga kumakain diyan, pasintabi po. So, yun po yung nararamdaman ko that time kaya tinry ko na din po talaga yung barley. Nung una po hindi ko po nagustuhan yung lasa niya, honestly, hindi ko po nagustuhan yung lasa niya. So, kasi po 'di ba lasang damo siya, pero dahil nga gusto ko makaginhawa, pinagpatuloy ko po siyang inumin. And ngayon po, thank goodness naman po 'no, nakaginhawa na po ako, hindi na po ako naggagamot. Hmm, ayan. So, after po nun 'no, dito po na-introduce na sa'min yung business side ng barley. Since nga po sakitin yung buong family namin, lahat po kasi kami gumagamit na ng barley, so medyo magastos na po siya. 'Di ba? So, dito po na-introduce sa'min yung business side ng Parley. So, nung una po, negative po talaga ako nung inintroduce sa'min ni Mentor Josh yung business side. So, bakit? Kasi first of all, ala po akong idea pagdating sa business kasi ang tinapos ko po naman is construction, so engineering sa construction, wala akong idea sa business. And sa scam po, iniisip ko scam kasi dati po may nasalihan yung mother ko na parang ganito, na parang networking siya and malaki din po yung nilabas niya and walang nangyari. So, ayoko talagang mag-join nung una. And of course yung pera, kasi ang laki ng ilalabas natin. So, hindi siya basta-basta, hindi natin sure kung ano yung mangyayari sa perang ilalabas mo, tama? So, yun po yung nangyari. Pero bakit nagbago yung mind ko, paano nag-change? So, yung mother ko po kasi that time nag-copper na po siya. And nung ano, pinipilit niya po ako pero nung una ayaw ko po talaga. Pero one time po nung lumuwas po kasi ako nun para sa job interview ko na nasa Manila ako, and meron po kasing event nun. So yun po yung EEA. So pinilit po nila akong umattend sa EEA nun. And that time po 'no, pinakilala po sa'kin yung mga mentors. And dun po, sa event pa lang na maano ka na, ma-inspire ka na, sa mga taong ina-awardan dun and yung mga mentors na nakilala ko. So pinakilala po sa'kin yung mga ka-team po nila mama na Mentor Josh, and dun nakita ko iba-ibang background 'no, marami po mas bata sa'kin, pero nagagawa yung business, pero kumikita. Pero mga 20+ pa lang may sarili ng kotse, nakakapagtrabaho na hindi na sila umaasa sa family nila. So dahil po dun nagbago yung mind ko. So naisip ko po, bakit sila kaya nila, 'di ba? Anong meron sa kanila na wala ako? So tinry ko po yung business, dun ko na po sinimulan yung business natin. Ayan, hanggang sa nag-join na po ako and of course 'no, siyempre nag-join sabihin natin, wala pa rin po akong idea kahit nung nag-join ako kung ano yung gagawin. So nung una nakiki-pictures lang po tayo, sinasabihan tayo yung mentors natin, "Mag-picture ka diyan." So nagbebenta din po tayo 'no. Sa tricycle po, yun po yung tricycle namin. Yan, so siyempre after joining IM alam naman po natin ang unang resulta. So puro rejections po tayo nung una. Yung mga lalo na po yung mga relatives namin, yung mga friends ko po, yung mga classmates ko po na mga in-invite ko talagang ni-reject po lahat ako. Pero after po nun 'no, siyempre na-down po tayo pero dahil nandiyan po yung mga mentors natin o yung mentor ko po Mentor Joshua Miguel Bustos 'no, hindi niya po tawag dun, parang hindi niya po kasi tayo tinantanan. So parang lagi niya po tayong pinu-push 'no, na wag ma-down, na normal lang daw po yun. So kahit po puro rejections na nagda-down tayo, pina-pa-attend niya po tayo sa mga mentoring. So nakakasama po tayo sa mga mentorings ng mga top mentors. So dahil po dun nagbago na naman po yung ano natin, pananaw natin kung paano po tayo mag-think. And dun nag-start po ulit tayong kumausap ng mga tao. Yan, so kahit po nare-reject 'no, talk lang po kami ng talk, hanap lang po kami ng hanap. So tanim lang daw po ng tanim, kahit may rejections. So
ginawa po namin araw-araw kailangan may talk po kami. Para hindi po namin nararamdaman yung rejections kasi busy na po kami. Gano'n po yung ginagawa namin. So, paano po ba yung ginawa ko? So, siyempre back to basics. Since bago lang po, yun lang po talagang alam ko, yung IM5. Gano'n po kaimportante yung basics mga mentors. 'Di ba? So, sa prospecting po, unang-una po ginawa namin, pinagawa po ako ng prospect list ni Mentor Josh. So, ang inuna po namin is yung hot market. Since hirap nga po ako mag-invite, no, yung iba po nire-reject talaga ako, ang ginawa po namin, inuna namin yung mga taong hindi talaga kami matatanggihan. Yung hindi kayang i-block kami, kumbaga. So, kinulit namin sila ng kinulit, kahit ayaw nila nung una 'no, hangga't di kami bina-block, pero dahil nga sila yung super close sa'min na tao na hindi kami kayang pabayaan, pumayag sila. So, yun hanggang sa nakikinig sila and yung ilan dun 'no, yun na po yung naging start. Yan, so next is inviting. So, ang goal po namin sa inviting talaga is mag-set lang ng appointment. Hindi po kami pagka-invite na ginagawa namin is magdi-discuss na kami para lang may ma-open namin sa kanila. Nagse-set lang po kami ng appointment kung kailan kami free. Para ma-explain po namin sa kanila na maayos. So, sa presenting po, ang ginagawa namin, ang pinakaimportante po kasi sa'min na turo ni Mentor Josh is yung rapport talaga. So, kailangan po sa rapport pa lang, sa building rapport, makuha na po namin yung client. Dun po kami nagfo-focus sa rapport. So, may time na matagal pa yung building rapport namin kaysa sa presenting po namin. So, paano tumatagal? Bakit kami nagfo-focus dito sa rapport? So, 'di ba meron po tayong form dun yung sa family, 'di ba? Gano'n po. So, 'pag sa rapport po kasi hinahanap po talaga namin yung problem. Dun pa lang po hinahanap na namin yung problem, yung gap, kung ano po yung kailangan nila, kung kailangan ba nila ng product or kung mas kailangan ba nila yung opportunity. Dun na po kami nagfo-focus. Hangga't hindi po namin nahahanap yung pain point nila kung bakit nila kailangan yung business natin, hindi po kami nag-i-start ng presentation. So, tanong lang po kami ng tanong para kami nakikipagkuwentuhan. So, hindi namin iniisip kung kailan namin i-start yung presentation, kumbaga. So, kung ano yung huli nilang sasabihin, dun kami nag-iisip ng puwede naming itanong hanggang sa ma-open namin yung topic na kung saan, ay kailangan niya pala yung pera, ay kailangan niya pala yung sakit, pagod na siya magtrabaho, gano'n po. Hindi po namin sila tinatantanan. Tinatanong namin kung ano ba yung gusto nila, na ano ba yung pangarap nila, and ano ba yung bakit, inaalam namin kung bakit hindi nila ma-achieve yun, ano yung pumipigil sa kanila. So, para mahanapan po namin sila ng solution and dun pa lang po 'no, para alam namin kung saan kami magfo-focus sa presentation. Bale yung presentation po namin talaga, more on simple lang talaga yung IBP, hindi na po kami gaanong naka-focus sa IBP. Short, mga important details lang po para hindi din ma-overload yung client namin. And then yung tee-up po, yan mga mentors, importanteng-importante po yan, lalo na po yung apply natin na magpe-present kasi po hindi po makikinig sa kanila yung client natin kapag hindi niyo po sila naipakilala ng maayos. Kaya kailangan po doon pa lang po sa tee-up 'no, dapat kumbinsi na po yung client na, "Ay, dapat makinig ako dun sa tao na yun, may makukuha ako dun sa tao na yun." Mga mentors, dapat dun pa lang po 'no, mapakilala niyo na ng maayos yung magpe-present. Yan. So next is facts tell but stories sell. Yan. Katulad po ng sinabi ko na kami po hindi po kami gaanong focus sa IBP presentation gaano. Pe-present lang po namin yung products and yung compensation plan. Tapos po more on testimonies and realizations po kami. 'Di ba? Kaya maganda po talaga mga mentors uma-attend kayo ng mga trainings. Yung mga kasi po dun po nagshe-share po sila 'di ba ng mga testimonies. So, yung mga testimonies po na yun na shine-share nila, yun po ngayon yung nagagamit natin. For example po 'di ba yung client natin na nurse po pala ta's gano'n hirap sa pera kahit na malaki yung sahod. So, meron po tayong mentor na gano'n. So, kukuha po tayo ng idea dun. So, ishe-share po natin yung story ng mentor na yun kung paano nagawa ng paraan yung business natin. Gano'n po siya. So, next is yung closing. So, yung closing po kasi, sabi ko po kasi inyo kanina, so ginagawa po namin talaga, kailangan sa rapport pa lang nakuha na namin yung client. So, yung closing po is more on questions na lang namin kung ano po yung package na kukunin niya. Gano'n po. Kung ano na po, kung ano na lang po yung mga objections niya na kailangan naming sagutin. And siyempre, kailangan po yung intimate closing dun.
Kasi po hindi naman po talaga yung mentor natin na magpe-present yung makakapag-close ng deal, kundi po tayo. Kasi po kaya po nakinig yung mga client natin kasi nagtiwala sa'tin. Kaya po magsisipag-join yung mga client natin kasi nagtiwala sila sa'tin. Hindi po sa mentor natin, sa'tin po talaga. Kasi tayo yung kakilala nila, 'di ba? So next yung follow-up po. And mamaya po i-explain ko sa inyo kung paano po yung ginagawa po naming follow-up and siyempre yung promoting events po. And kasama na po namin sa IM5 yan. So yung IM5 po na ginagawa namin, binase din po talaga namin yan sa IM5 po ni Mentor Marlon. And so yung promoting events, kasi po malaki po talaga ang impact po ng events. Katulad po ng kinuwento ko kanina, no, ako po talaga negative ako, pero napa-join lang po ako dahil bigla akong sinama dun sa event, no, sa pilitan. Di ba? So ano ba yung ginawa ko talaga? Ano ba yung tips na mashi-share ko sa inyo? So una siyempre, yes mentor attitude. Gano'n lang po mga mens. Ako po sobrang mahiyain po ako nung nag-join po ako, hanggang ngayon naman po. So kung nakita niyo lang po yung video nung naglabas ako ng car, nagtatago po ako sa susi na hawak ko. Gano'n po ako kamahiyain. So hindi po ako lumalabas ng bahay. Pero dahil po sa business natin, no, sabi po ni Mentor Josh, nung pumunta po ako sa office, mag-live ka. Kailangan po mag-live tayo. So mag-post ka, kailangan po mag-post tayo kasi mga mentor yung upline po natin, yung mga mentors na nagga-guide sa'tin, hindi naman po magsasabi yan ng makakasama po sa'tin. Ang gusto lang din po niyan is matulungan tayo maging successful sa business natin, 'di ba? So next is attend training. So yan, katulad po ng sabi ko sa inyo kanina, 'di ba may online po tayo and offline. Kung hindi po kayo makapunta offline sa office, pero maganda po makapunta pa rin po kayo kahit once or twice po a month. And so marami po tayong online trainings. Meron po tayo diyang mga trainings about po sa product, sa wellness hour, yung mga yung mga trainings naman po about sa opportunity, yung mga presentations po natin kung saan po tayo magfo-focus sa business. Yung mga testimonies po na sinasabi ko sa inyo kanina na malaki ang tulong pagdating po sa presentations natin. Kasi yun po yung nakaka-convince sa client natin. Yan, sa trainings po ako po, since kabataan po ako, lumuluwas po ako. Yan, nakikita ko po sila Mentor Naomi diyan sa ano, sa office. Lumuluwas pa po ako sa Manila. So minsan po, pagluwas ko doon ng Thursday para po sa Titans Day, nag-i-stay po ako doon sa GGS ng ilang araw para po maka-attend ako hanggang Saturday para hindi po masayang yung luwas ko. Kasi po doon meron po tayong mga top mentors na makikilala and pwede po tayong So kapag pumupunta po, yun po yung maganda sa offline. Pag pumupunta tayo sa office, marami po kasi tayong nami-meet na ibang mentors na puwede pong mag-share sa'tin kung ano po yung ginagawa nila para kumita sila, makapagbenta sila, para makapag-present sila, para makapagpa-pay in po sila, 'di ba? So marami po tayong nakukuhang tips sa gano'n. Kaya mga mentors 'no, ay ano po talaga, ay recommend na pumupunta po kayo sa office. 'Yan. So next is yung 90-day burn daily task. Pagka-join ko po, 'di ba sabi ko sa inyo nag-yes mentor attitude lang po ako. Pagka-join ko po, ang unang pinagawa po sa akin ng Mentor Josh is sumali sa 90-day burn. So dito po kailangan meron kaming 2 daily talks. Hindi po kami puwedeng mawalan ng ano, talks per day. Kaya kahit may rejection po, kahit nare-reject po kami na nakakausap namin, ala po kaming time ma-down. Kasi kailangan na pong maghanap ng bagong prospect. 'Di ba mga mentors, eh, hindi naman po madaling mag-schedule. So sa maghapon po nauubos na po talaga yung time namin sa kakahanap ng puwede naming i-talk para sa bukas, para sa susunod na araw. Kasi hindi po madaling mag-schedule ng ito-talk, eh. So kung hindi po kami makahanap ng online, sa offline po kami. Imi-meet namin sila para lang po meron kaming mai-talk sa araw na yun. 'Yan. So next po is yung maximizing events. So bakit ko po nasabi yung maximizing events? 'Di ba nga sabi ko napa-join po ako sa events. Yan, so bring your leaders po. Kapag po may events katulad niyan kagagaling lang po ng anniversary, make sure po na makaka-attend po yung leaders niyo. Huwag niyo po hayaang mawala sila and at least one prospect po pagdalhin niyo sila. Kasi po mga mentors, actually dun po kami madalas makapagpa-pay in sa mga events. Kapag may mga events hindi po kami nawawala, pinapa-attend namin yung mga leaders namin and kailangan may dala-dala kami. Actually nitong huling anniversary lang, 'no, yung dinala po in-invite po namin isa lang, kahit isa lang po yung na-invite ko that time na isa po siyang doktora, coworker po siya ni mama. Pero alam niyo ba mga mentors, yung doktora na yun nag-pay in po. Nanguha po siya ng 2 Jade package, 'di ba? Gano'n po mga mentors and nung event pa po before that, yung blast po, sa 6 po na sinama namin mga mentors 'no, 4 po dun nag-pay in ng Jade.
Kaya po malaking bagay po yung mga events, yung mga ganyan. Kasi po, marami po diyan nagpi-pay in, di natin alam kasi malaki tayo nga po 'di ba na-inspire tayo kaya tayo uma-attend sa ganyang events, para ma-fire up tayo. So ano pa po sa kanila na hindi po sila ano sa mga gano'ng kitaan, 'di ba? Mga bagong-bago po sa kanila yung gano'n, eh, 'di ba? So iyan po yung mga events na attendan natin. So yung Blast, 'di ba, yung EEA, yung Zeus, yung Titans. Next is yung follow-up. So, paano po ba namin yung ginagawa yung follow-up? So, yung mga nag-pay in po kasi na JNE, 'di ba umattend po ng events, hindi naman po agad sila nag-pay in. Pero yun po yung malaking ano, impact sa kanila kung bakit sila nag-pay in. Kasi after po nun 'no, nagtatanong-tanong na sila pero siyempre follow-up pa rin po. So, ang ginagawa po namin is nagse-send po kami ng pictures. 'Di ba po araw-araw dahil sa 90-day burn, meron po kaming tino-talk na araw-araw. So, sine-send lang po namin yung mga pictures na yun sa mga una naming nakausap. Kunyari po, yung nakausap namin ngayon, 'di ba may kakausapin po kami bukas. So, ang kinausap po namin bukas, ise-send po namin yung mga pictures na yun sa nauna naming nakausap. And siyempre yung results po. Since bago pa lang po ako nung una na wala po talaga akong mai-send na result. So, ang ginagawa ko, sine-send ko po yung result na iba nating mentors na nung upline ko po, si Mentor Josh. Actually, mga mentors na yun, after yung isa kong direct na international, sobrang ano po siya, sobrang napaka-negative niya po si Tita Ellen 'no, sa Washington po siya. Ayaw niya po nung una magpa-present, sabi niya, "Okey lang ba makinig ako kasi hindi naman ako magjo-join, nakakahiya naman sa magpe-present sa'kin." Yun po yung agad yung binungad niya sa'min. So sabi namin po, "Okey lang po, no commitments naman, na basta makikinig lang siya." So nung na-presentan po siya, nagustuhan niya po yung presentation, pero since wala nga po siya sabi niya po nagpapatayo kasi siya ng bahay, so parang hindi niya pa ano talagang mag-join. Wala pa sa isip niya munang mag-join, next time na lang daw 'pag nakaipon siya ng pera, 'di ba? Pero dahil sa follow-ups natin 'no, kaka-send namin ng picture sa kanya ng mga nagche-checke nating mentors na nagsabi na siya one day, sabi niya, "Nakakainggit naman yung mga sine-send mo sa'ming pictures." Hanggang sa sinabi niya maggo-gold package na lang muna daw siya. Pero nung sinabi niya yun, after ilang days lang, 'di ba sabi niya maggo-gold package siya. Ta's nakaka-follow up kung kailan siya maggo-gold, kailan namin ipapasok yung account niya. Isang araw lang 'no, after namin i-send yung cheque ni Mentor Josh na nasa ano yata 400,000. Sabi niya magja-jade package na daw po siya, 'di ba? After one day lang, gano'n po ka-ano mga mentors, kalaki yung impact ng mga results po. Kahit hindi po sa inyo, 'wag po kayong mahihiyang i-send po yung mga results. Kasi yung mga results na po na yun, puwede po nating makuha yun, eh, basta trabahuhin lang natin yung business natin, 'di ba? 'Yan, so ito na po. So after po natin gawin yun, dito ko na po nakuha yung first Jade pay-in ko po, si Tita Irene, 'di ba? After po ng mga rejections, nagkaroon na po tayo ng pay-in. And dito po na dito na po nag-start na nagbebenta-benta tayo, nagkakaroon na po tayo ng ano, benta na ano, hindi na lang po isa-isang box, 'di ba? So hanggang sa nakabenta na po tayo ng mga package. Noong una po maliliit na package lang, meron pong copper, silver, gano'n lang po. 'Yan, so hanggang sa may mga pumapasok na po sa ating Jades. 'Yan, so ito na po yung mga napa-process natin sa office na mga downline ko po yung mga IT po nila 'pag nagpupunta tayo dun. Ito po yung doktorang sinasabi ko kanina, so bago lang po 'yan si doktora. Hindi ko pa po napa-process yung dalawang Jade na pinasok niya, 'yan. So doing the business po, I am worldwide in 1 month for yung first month po. Ayan na po. Dito na po tayo nakakakuha ng just for you natin ng J. So 200,000 yung bonus po natin na 200,000 plus yung 100,000. So nag 300,000 circle po tayo. And at the same time, na-hit po natin yung Sapphire Elite Executive natin. Maganda pa po dyan, no? After po ng 1 month po ng first leader ko, si Tita Irene, yung sinasabi ko first Jade Pay-in, no, naka 300,000 din po siya. So ngayon, Sapphire Elite Executive na din po siya. 'Di ba grabe po, after 1 month ko po yung first leader ko naman po 1 month nag-Sapphire din po. So parang nakaka-proud po na yung unang taong nagtiwala sa'kin 'no, nakuha niya din yung trust na binigay niya sa'kin na deserve pala. 'Yan, so nasama na din po tayo sa top movers sa Team Achilles and sa Team Titans and siyempre sa ano po, sa Team Blast, 'di ba? Hindi po natin inaasahan talaga 'yan na mapapasama tayo sa Team Blast kasi sobrang laki po niyan, eh, 'di ba? Sobrang honored po.
And ang maganda pa po diyan, yung first leader ko po kung makikita niyo diyan mataas pa po yung rank sa'kin, 'di ba? So hindi po totoo dito na yung nauuna lang po yung kumikita. Kung mapapansin niyo po diyan, yung first leader ko po mataas pa yung kinita sa'kin. Nasa top 7 po siya sa Team Blast. Yan, so ito po tayo nung una po tayo na nagbabiyahe-biyahe po tayo mag-isa kasi yung mother ko po pumapasok pa rin po siya hanggang ngayon. So pina-part-time niya lang yung business natin. So mag-isa po bumabiyahe ako papunta sa Manila na magco-commute lang po ako nun. So medyo magastos po talaga that time, para maka-attend po ng trainings. Yan. So, kung bakit po ba ako naglabas ng car? 'Di ba? So, nung una pinaglalabas po talaga ako ng car, nagulat po ako na natakot. 'Di ba? Bakit? Kasi bago lang po ako, eh. So, iniisip ko hindi ko talaga siya kaya. So, pero nung kinausap po ako, 'di ba, nila Mentor Josh, nila Mentor Dave, sabi, "Bakit ko ba kailangan maglabas ng car?" So, para sa team ko, para sa binubuo ko na ngayong team nung maliit pa lang pero pinapalaki na natin, 'no? Kasi kung hindi tayo magiging standard, 'di ba, sino yung susundan nila, 'di ba? So, 'wag tayong maging bara sa team natin, gano'n po siya. Kasi po kung gusto po natin kunyari magkaroon ng millionaire sa team natin, kailangan tayo yung unang maging millionaire. Katulad po ni Mentor Naomi, 'di ba, meron na po kayong ano, Diamond Mentor. So, kung gusto po natin magkaroon ng car achiever sa team natin, kailangan tayo muna po maging car achiever. Kung gusto po natin maging elite executive yung mga under natin, kailangan tayo muna po maging executive. Para po may sinusundan sila. Para hindi sila ma-down. Kasi alam nila na yung mentor na nagga-guide sa kanila, kaya ang ma-achieve yung gusto nilang ma-achieve. 'Di ba? Yan. So, ito lang po ako nung una. So, ayan po. Ginagamit ko lang po talaga 'pag nagpe-present ako is cellphone. So, pinicturan po ako ng mama ko niyan, and ngayon po meron na po tayong MacBook na nagagamit ngayon 'pag nagpe-present sa mga clients natin. So, 'pag offline po, hindi na ako ano, hindi na po ako nagdadala ng mga portfolio or ng brochures, itong MacBook na lang po yung ginagamit natin. Ayan, so ito po yung nabuo kong team nung first month ko. So, maliit pa lang po talaga siya. So, thankful po talaga ako sa angel mentor ko na talaga bumababa po talaga siya minsan sa bataan para lang po sa team ko para tulungan kami. Ayan, so ito na po yung team ko ngayon. So dalawa na po kaming Sapphire, 'no? Meron na pong 11 na Jades under ng team ko, and yung dalawa pong Jades hindi ko pa napa-process nitong November. Meron din po tayong dalawang silver and 17 coppers. So iyan po yung team natin ngayon, 'no? Maliit pa lang po siya, 'no, malayo pa mga mentors, so marami pa po tayong kailangan gawin. Pero malayo-layo na din po, 'di ba? Kailangan lang po mga mentors, 'no, wag po tayong susuko dahil sa business po natin, 'di ba, wala pong nagfe-fail. Ang nagfe-fail lang po dito sa business natin ay yung nagku-quit, 'di ba? So, tiwala lang po tayong mga mentors sa mga upline natin kasi hindi po gagawa yan ng ayan, so tapos na din po ako mga mentors. Yan, thank you po. Yan, so paano mag-stop share? Hindi ko ma-stop i-share, wait lang po. Yan, thank you po. Sana may natutunan kayo sa sharing ko ngayong araw. Usually po medyo mabilis. Yan, thank you po. Yan, back po sa host, no? Mentor Lizel. Okay. So, thank you so much, Mentor Elaine Paharis, sa iyong journey po. Sobrang inspiring po talaga, no? Within 2 months lang, nagawa mo lahat yun. So, sobrang napabilib po talaga kaming lahat dito. Thank you so much, no? Mentor Naomi, mag-picture po ba muna tayo or mayroon tayong ibibigay na certificate kay Mens? Picture na po muna ako, Mens, para marami tayo para hindi pa mawala yung iba. Okay po. Ayan. Pero bago ang lahat, so pasalamat muna tayo kay Mentor Elaine, napakalupit, no? So maiksi man yung kanyang presentation, pero solid naman kasi lahat nandun, puro idea yung sinir niya sa atin, eh. Yeah, puro tips and ideas. So apply na lang talaga natin. So hindi na talaga natin kailangan pa mag-reinvent the wheel, di ba? So nandito na, I am 5 lang talaga yung kailangan natin, eh. So pakinggan naman natin kung paano niya ginagawa yung I am 5, di ba? So sa presentation, so kailangan talaga rapport.
So, mag-build tayo ng report para makuha natin kung ano talaga yung pinaka-needs ng kausap natin, kung sa product ba o sa business. So, yun din yung mga natutunan ko kay Mentor Elaine. And yung sa closing natin, so kailangan assumptive closing. So, kailangan i-assume muna na mag-deal na yung client. And sa follow-up niya, so importante din talaga yung pag-TP-up din ng event, no? So, malaking factor din yan na mabuboost yung ano nung client natin, magiging interested talaga siya. And office training and more talks, so maraming kinakausap. So ayun lang po yung mga na-take away ko kay Mentor Elaine. So ang dami, no? So ayun, thank you so much po Mentor Elaine. So bago po ang lahat, bago po tayo mag-question and answer, so ano muna tayo, mag-picture. So ayan, kunan ko muna si Mentor Elaine. So nandito na siya. So ayan, Mens, peace sign po tayo and smile. Tayo, 1, 2, 3, smile. Ay, mentors, prepare tayo ng question, ha. Okay. So ngayon, sama ko si Mentor Miguel. Spotlight. Ay, ano ba yun? Ba't yung si Mentor Elisa na isama? So, yun na isama ko. Wait lang, ah, sorry. Lang po. Spotlight. Ayan, dalawa po kayo Mentor Lisel and Mentor Elaine. 1, 2, 3. Smile. Okay. So, gallery review. Sa mga kaya po mag-open cam, pa-open cam po tayo para makita tayo sa picture. Pwede rin natin ito isend sa mga client natin. Eh. So, pag sinend natin sa client natin, so makikita na nila, nandun tayo sa picture. Di ba? So, ayan, naka-open cam po yung iba. Yung iba naman naka-off cam. So, sa mga kaya humabol, habol po tayo. Ayan, peace sign po tayo and smile. Hindi natin alam kung nasan po tayo. 1, 2, 3, smile. Ayan, say cheese. Okay, so second slide. Okay. Ay, may naka-open cam pa rin. Ay, mga picture lang pala to. Okay. So, say cheese na lang po sa mga naka-off cam. Smile. Okay, so break po sa iyo, Mentor Lisel. Okay. So thank you so much, Mentor Mark, sa pag-take ng picture. Okay. So, okay, ngayon open tayo ng question and answer, no? Sino yung may mga question? Pwede tayong sulitin na ngayon, mag-question tayo kay Mentor Elaine. So, dito may nag-hands up, no? Mentor Janet Gabay. Okay, Ayun, Mens, go ahead. ayun, amazing morning po. Ayan. So, ask ko lang po kay mentor, Mentor Elaine. So, ayun po, nabanggit niyo po kanina na nung naglabas po kayo is natatakot po. Paano po yung, ano po yung final po na point ninyo na final decision niyo po para po maglabas na po kayo ng car? Ayun lang po, thank you po. Yung nagpa-decide talaga sa akin bakit ako naglabas ng car. Yung mga mentors Yes ko po, po. sabi po, yung mentor ko po kasi Mentor Josh, kaya po nung naglabas daw po siya, bigla din pong, pero yung main decision ko po talaga, bakit ako naglabas ng car, para po talaga sa team ko, no, para ma-inspire po yung team ko. Pero at the same time po, no, isa din po kasi sa reasons nun, no, nung naglabas po ng car yung mentor ko, yung applying ko si Mentor Josh, no, dun din po nag-start, na yung biglang nag-soar po yung results niya. Kasi po mga mentors, mas malaki po yung responsibility natin. Mas nagkakaroon po tayo ng drive na gawin yung business. Tama? Kasi po nagkakaroon tayo ng natatakot tayo na kapag di natin ginawa 'to, paano na yung kotse ko? 'Di ba anong mangyayari sa kotse ko? Mawawala yung kotse ko, 'di ba? So napu-push po tayo kumbaga pressure mga mens, 'di ba? Sabi nga po ng iba nating ng uplines natin, "Pressure makes diamond." Kaya wag po tayong matakot magpa-pressure sa mga upline natin kasi po yun po yung makakatulong sa'tin. Ayun po. Okay. Sumagot Okay, thank you so much, Mentor Elaine. Next po, Mentor. May question po si Mentor Mary Grace Simanis. Go ahead, Mens.
Ayan, amazing morning po, Mentor Elaine. Thank you po sa very nakaka-amaze na journey niyo po in 2 months, Sapphire na. So ngayon po, para po sa mga hirap po magpa-jade ng pay-in, ano po kaya yung pwede niyong bigay po sa aming tips na para po magkaroon din ng ganong package or mapa-member po namin? Yun lang po, salamat. Okay po. Mga mentors, yung sa package naman po, kami po kasi mga mentors, hindi po kami namimili. Katulad po ng sabi ko, yung package po ng mother ko noong una is copper po talaga. Diba? So, hindi po namin ina-expect no, na yung copper po na yun, na magkakaroon po ng jade. Diba? And yung actually, yung mga mentors, yung isang downline po ni Tita Irene, no, kaya siya nag-suffer, is copper lang po talaga siya na nag-jade nung naintindihan po yung business. So, wag po tayong manghihinayang sa mga lower packages po natin. Kasi yung mga yan po, mga mentors, may mga kilala po yan no, na hindi natin kilala na kaya po palang kumuha ng higher package. So, ang kailangan lang po natin, palabasin po yung mga prospect nila. Kailangan po magaling tayo magpalabas ng prospect po ng mga downlines natin. Ayun daw po. Okay. So yun po, no? Clear naman po. Okay, next po question ni Mentor Mark Idanan. Pasok, Mens. Ayun. Thank you so much ulit. Ayan, thank you so much po ulit, Mentor Elaine. So, grabe no, lapit ni Mentor El, 2 months na nag-sapphire agad. So, ayun, Miss, meron kasi kami ditong bagong leaders. So, day 1 pa lang niya ngayon. So, kahapon lang siya nag-join silver package. Spotlight ko lang sarili ko. Yan, para makita mo naman ako. Ayun, jade package siya, andito ba siya? Si Mentor, yan, saan ba? Ayan, si Mentor RJ Ong, so naka-off cam pa siya. Nahihiya pa siya ngayon magpakita, no? So, ayan, sa SM siya nagtatrabaho, sales lady. So, ngayon, Miss, hingi lang po ako ng encouragement. Ano po yung masasabi niyo sa kanya? Paano siya i-encourage na ituloy-tuloy niyang gawin tong business na ginagawa natin? Ayan, Miss. Encouragement. So, ako po kasi, no, mga mentors, sasabi sa inyo, sobrang mahihiyain ko po talaga. No, ang ginagawa ko lang po talaga para hindi po ako ma-down dito sa business is inaalala ko po yung reason why kung bakit po ako nag-join dito sa business. So, para hindi po tayo matakot sa business natin, kailangan lang po mga mentors, no, aralin po natin na mabilis yung business natin. Kasi confidence po, doon po nanggagaling ang confidence pag alam natin yung business. No? Exposure din po mga mentors. Kailangan po sumasama tayo sa ibang mga mentors. Kasi pag na-expose po tayo, no, nawawala po yung takot natin. Kasi unti-unti po tayong nag-a-adjust. Nasasanay po tayo eh. Tama? So yun po yung maganda sa association mga mentors. Kasi pag na-expose tayo, nawawala yung takot natin. So kapag nawala yung takot natin, lumalabas po tayo kasi doon sa comfort zone natin pag ganun eh. 'Di ba? So yung mindset po natin, unti-unti po siyang nagbabago. So doon po nagsisimula, nakukuha na po natin yung mga mindset ng mga nakakasama nating mentors. Kasi 'di ba po mga mentors, kung sino yung madalas nating nakakasama, unti-unti nagiging ganun po tayo. Tama? So sama lang po ng sama sa mga mentors kasi marami po tayong makukuha sa mga yan. Ayun, Mens, follow-up question po. Question ko lang, Mens. Ano lang kasi ako talagang napapaisip daw. Ano po yung nakita nyo kay IAM? O ano po yung way na ginawa nila Mentor Diyos para po mapa-active kayo dito sa IAM na gawin nyo talaga siya full time? Anong full-time po? So ako po kasi that time, nung naghahanap po ako ng work, ano na po ako nun, final interview na, so halos tanggap na din po talaga ako nun sa parang call center. Tapos doon po kinausap ako nila Mentor Josh na kung ano po yung pwedeng mangyari dito, 'di ba? Meron po tayong ganun. So pina-explain po nila sa akin 'yun. Na kung ano yung pwedeng mangyari dito pag ginawa ko yung business natin. Kung ano yung pwede kong maibigay na buhay sa family ko. So, 'di ba katulad nga sinabi ko, ginagawa ko yung business natin sa family, para sa family ko. Yun yung why ko talaga, para makatulong sa kanila. And ang balak ko din naman talaga after ko mag-business po kasi, since ala po talaga akong balak mag-work ng all my life kasi mahirap po yung ganun. Eh, yung paggastos po kasi 'di ba 'pag tumanda na tayo hindi na tayo nagtatrabaho, hindi naman po hihinto yung gastos eh. So, saan na po kukuha ng pera 'pag gano'n? So, ang balak ko talaga after ko mag-work, mag-ipon ng pera and mag-business. So, do'n po niya bina-realize sa'kin, so kung magbi-business ka lang naman din pala afterwards, bakit hindi ko pa i-start ngayon? And ang maganda kasi sa business natin dito na maraming nagga-guide sa'tin.
Diba? So, yun po yung pina-realize niya sa akin. Yung time na pwedeng mawala, no, habang nag-e-employ ako, yung mga, kasi wala naman po talaga tayong naiiwan pag empleyado, di ba? So, yung time po na lumilipas na yun, yung time po na nawawala na, imbis na ginagawa ko na yung business, yung nasasayang po na opportunity. Ayun po. Ayun, thank you so much, Mens. Last na po ito, Mens. Question ko lang, Mens. Hanggang ngayon po ba, Mens, sa warm pa rin po kayo na nagmamarket o meron po kayong ads? So, warm pa rin po mga mens. Hindi po rin po kami nag-a-ads. So, ginagawa po namin, di ba, hindi lang po kasi sa warm po yung nagpo-focus kami. So, pinapalabas din po kasi namin yung mga prospect list, mga prospect po ng mga downline ko. So, hindi po kasi siya nauubos eh. Kasi yung prospect po na nakausap namin na nagtiwala sa akin, meron at meron po kasi yung kilala na hindi ko kilala. Tama? Yung mga tao po na yon, meron pa rin pong kilala na hindi namin kakilala. So, yung mga hindi kasi yung mga downline natin, hindi pa nila nakikita na prospect yung mga tao na yun. So, yung turo niya sa amin ni Mentor Josh, kailangan nga po magaling kami magpalabas ng prospect nila. Kailangan tayo yung magpa-realize sa kanila na pwede palang maging prospect to. Di ba? So, kailangan po ganun mga mentors. Kaya kami po hanggang ngayon, hindi pa kami nag-a-ads. Palalabasin nyo lang po yung makakilala nila kasi meron at meron po yan, hindi po nauubos. So, kailangan po, yung mindset po talaga natin, nag-work siya parang networker. 'Di ba? Hindi po tayo nauubusan ng kakilala mga mentors. So, wag niyo pong hahayaan yung warm market niyo po kasi marami marami po kayong makukuha diyan. Ayun, Mens, last na talaga to. So, Sige po. bigyan pa ako ng idea, Mens, or tips. Paano niyo po, Mens, napapalabas yung mga prospect ng downlines niyo po? Kasi parang magandang idea din yun, no? Kasi kung ikaw kunti yung kakilala mo, tapos yung naipasok mo, halimbawa kahit kapper man yan, di ba? Posible talaga na marami talaga siyang kakilala mga possible. So, magandang idea. So, ngayon, Miss, ano po bang ginagawa niyo para mapalabas niyo po yung mga prospect ng downlines niyo po? Ano po, paano niyo po sa kinakausap? Opo. Ayun, So, Miss. ayun po. So, meron 'di ba meron po tayong mga scripts. 'Di ba? So, meron po kasi kaming script na sinasabi na 'di ba po may mga kilala sila, sabihin namin si mga K nila, yung mga kakilala, kapitbahay, no? Pag hindi yung mga kaibigan nila, so yung mga katrabaho po nila, so kami na po yung nagbibigay ng idea sa kanila kung sino-sino yung pwede nilang isuggest sa amin. So pinagagawa namin sila ng mga prospect list. And ang sinasabi namin, no, pag nag-i-invite sila, wag po nilang ipupush masyado. So, sabihin lang nila is kung mag-join man o hindi, okay lang, no commitments po, para lang makapakinig sila. Para lang mabigyan natin sila ng idea kung anong ginagawa nating business. So, kailangan lang po, bigyan nyo sila ng idea kung sino-sino yung pwede nilang isulat dun sa prospect list. Ayun, thank you so much po, Miss. Gra- Grabe, nakakuha tayo ng panibagong idea. Ayun, mga mentors, no? Kung hirap tayo maghanap ng client natin, so kung mayroon kayong downlines, so yung prospect, palabasin din natin. Ayun, thank you so much po, Mentor Elaine. Grabe, sobrang laking help po nito sa amin. Thank you po. Wow. Okay, so thank you so much, Mentor Mark. Sino pa pong may question, mga mens? Sulitin na po natin, na? Habang nandito pa yung ating malupit na speaker. So, walang bayad to, free. So, tanong na po. Regarding po sa mga basic. Okay, so wala na pong tanong, no? So, Mentor Elaine, meron po kami ibibigay sa iyo na appreciation, no? Certificate of appreciation. So, Mentor Mark, sino po? Okay, Mentor Mark. Ayan, Mentor Elaine. Okay, so go ahead, Mentor Mark. Ayan, Mens. Ayan, thank you so much, Mentor Elaine. So, bago po namin kayo pakawalan, may ibibigay po kami sa inyong small token of appreciation. Ayan, certificate of appreciation. This certificate presented for Mentor Elaine Pajares for sharing her valuable wisdom, success story, and for being our guest speaker and conquerors given this November 12, 2024 by our
founder of Conqueror, Mentor Naomi and Mark Manalansan. Thank you so much po, Mentor Elaine. Thank you so much din po sa pag-invite sa akin dito. Sana po marami kayong napulot. Ayan, mentors, Mentor Giselle, closing prayer po muna tayo, Mens. Okay, so thank you so much, no? Thank you so much, Mentor Elaine. Thank you so much, Mentor Mark, no, sa ng ating certificate of appreciation. Okay, so mayroon pa po bang pahabol ng question? May mag-question pa po pa? Mentor Naomi, mayroon ka po bang remarks? Ayan, so sige, bago tayo magtapos, thank you so much, Mentor Elaine Pajares. No? So, isa sa mga hinahangaan ko din na bagong-bago. No? Actually, na-meet ko si Mentor Elaine. Sobrang bago pa niya no, nung nagpunta kami ng Bataan. So, nagkaroon kami ng mentoring with Mentor Joshua Bustos. Yun yung maganda, no? Kasi kumbaga kahit cross-line tayo, pwede tayong mag-share ng wisdom and knowledge sa cross lines natin. So ngayon nakita ko si Mentor Elaine, akala ko nga yep si Mentor Elaine kasi sobrang bata ng itsura niya, sobrang ganda din, no? So ayun, ganito no mentors, kung nakaya ni Mentor Elaine, bago lang siya, no? Nakapag-rank up agad, nakapaglabas ng car, kayang-kaya niya din. Minsan kasi nandun yung takot ba natin na parang hindi ko ata kaya, para lang yan sa mga matatagal. So ito yung patunay, no, na kahit bago, kayang-kaya maglabas ng resulta at kayang ma-hit yung rank up. Okay? So, ayun, thank you so much again, Mentor Elaine, no, sa pag-speak sa amin. And of course, thank you so much din sa ating host, si Mentor Lisel, at sa lahat ng mga naka-attend. So, bago tayo magpasalamat, prayer po muna, Mentor Lisel. Nakamute ka po. Okay, thank you, Mother. Diamond, Mentor Naomi Manalansan, thank you so much, no? Bago po tayo thank you sa ating speaker, mag-closing prayer po muna tayo. So let's bow our head po. Lord, thank you po. Natapos namin yung aming Zoom training. Naway yung napakinggan po namin sa aming speaker for today, mga Lord, sana is may apply po namin sa aming ginagawang negosyo. Gabayan mo po kami, O Diyos, sa bawat araw, sa bawat oras sa aming sa araw-araw namin na pakikipagsalamuha sa mga tao. I-guide mo po kami, O Lord God, na kahit sa anumang pagsubok na aming maranasan is hindi po kami mapanghinaan ng loob. Patawarin mo po kami, O Diyos, sa aming pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so unmute na po tayo. Mag-thank you po tayo sa ating speaker. Thank you, Mentor Elaine. Thank you, Mentor Mentor Thank you po, Elaine. Mentor Thank you, Mentor Elaine. Lisel. Thank you, Thank you po, Mentor Mentor Elaine. Naomi. Thank you, Mentor Elaine. God bless God everyone. everyone. God bless. Thank you po, Mentor Elaine. Thank you, Mentor Elaine. Thank you, Mentor Thank you, Rizal. Mentor Thank you so much Lisel. po, Mentor Lisel. God bless. Mentor Arjoy, may question ka po ba? Okay na po, Miss. Okay na po. Thank you, Mentor Mentor Elaine. Arjoy, Mentor Merced. Thank you po.